Sa video na ito pag-uusapan natin ang isang bagay na maaaring ikagulat mo, isang bagay na napakasimple, napakakaraniwan, isang bagay na nasa kusina mo lang ngayon na maaaring tahimik na nakakaistorbo sa iyong tulog gabi-gabi. At kung ikaw ay lampas na sa 60, ito ay seryoso. Dahil ang iniisip mong nakakatulong sa iyong katawan, maaaring kabaligtaran ang ginagawa habang ikaw ay natutulog. Kaya kailangan kitang manatili hanggang dulo, huwag kang aalis, dahil sa bandang huli, may isang makapangyarihang bonus tip, isang bagay na karamihan sa mga nakatatanda ay hindi kailanman naririnig, na maaaring gumawa ng tunay na pagbabago sa pagprotekta sa iyong puso at pagpapatatag ng iyong blood pressure habang nagpapahinga ka. Hindi lang ito tungkol sa tulog. Ito ay tungkol sa kung ano ang nangyayari sa loob ng iyong katawan kapag patay na ang ilaw, kapag ipinikit mo ang iyong mga mata, kapag ang iyong puso ay dapat bumagal, kapag ang iyong katawan ay dapat nagpapagaling. Pero para sa maraming nakatatanda, hindi lubusang nangyayari ang paggaling na iyon. Nagigising kang pagod. Nagigising ka ng maraming beses sa gabi. Pakiramdam mo ay hindi mapakali, hindi komportable, minsan pa nga ay parang hinihingal. At sinasabi mo sa sarili mo, siguro ganito na talaga kapag tumatanda. Pero paano kung hindi? Paano kung may maliit na bagay, isang bagay na matagal mo nang ginagawa, isang bagay na pinaniwalaan mong healthy? Bawang. Bawang. Pinupuri para sa puso, pinagkakatiwalaan para sa sirkulasyon, nirerekomenda ng napakaraming tao. Pero kapag ginamit sa maling paraan sa maling oras, maaaring tahimik nitong gambalain ang iyong tulog. Maaaring panatilihin nitong aktibo ang iyong katawan kahit dapat nagpapahinga na. Maaari pa nitong maapektuhan kung paano kumikilos ang iyong blood pressure sa gabi. At ang delikadong bahagi ay ito. Karamihan sa mga tao ay hindi kailanman inuugnay ang dalawa. Hindi nila napapansin na ang kinakain nila bago matulog maaaring dahilan kung bakit putol-putol ang kanilang tulog, mababa ang kanilang enerhiya, at ang kanilang puso ay nasa tahimik na stress. Kaya mahalaga ang video na ito. Dahil kapag naintindihan mo ito, maaari kang gumawa ng simpleng pagbabago, at ang isang pagbabagong iyon ay maaaring magpabuti sa iyong tulog ngayong gabi. Kaya bago tayo magpatuloy, ipaalam mo sa amin kung saan ka nanonood sa comments. May mga tao tayong kasama mula sa iba't ibang panig ng mundo, at malaking bagay sa amin na makita ka roon. At kung mahalaga sa iyo ang iyong tulog, ang iyong puso, at ang iyong kalusugan sa hinaharap, maglaan ka ng sandali ngayon para mag-subscribe sa gintong sustansya, at i-like ang video na ito. Ngayon manatili ka dahil ang matututuhan mo ay maaaring magbago sa paraan ng pagtingin mo sa iyong nightly routine magpakailanman. Ang bawang ay matagal nang kilala bilang napakalakas. Para sa maraming nakatatanda, hindi lang ito pagkain, ito ay gamot. Marahil narinig mo na ito dati, maaaring mula sa doktor, kaibigan, o ipinasa sa inyong pamilya. Maganda ang bawang para sa puso. Naglilinis ng dugo ang bawang. Nakatutulong ang bawang para humaba ang buhay. At ang totoo, hindi mali ang mga pahayag na iyon. Ang bawang ay naglalaman ng natural na compounds na iniugnay ng mga mananaliksik at eksperto sa kalusugan sa mas maayos na sirkulasyon, mas mababang cholesterol, mas malakas na immune system, at maging proteksyon laban sa ilang sakit sa puso. Kaya maraming tao ang nagtitiwala rito. Kaya may mga nakatatanda pa nga na kumakain ng hilaw na bawang araw-araw, iniisip na may ginagawa silang mabuti para sa kanilang katawan. Pero heto ang bahagi na hindi malinaw na naipapaliwanag ng karamihan. Malakas ang bawang. At ang anumang malakas ay dapat gamitin sa tamang paraan. Dahil ang nakakatulong sa iyo sa araw maaaring tahimik na makagambala sa iyo sa gabi. Kita mo, ang bawang ay hindi lang basta nakaupo sa iyong tiyan. Ina-activate nito ang mga bagay. Pinapagana nito ang iyong digestive system. Pinapataas nito ang stomach acid. Pinapataas nito ang internal activity sa iyong katawan. At sa araw, ayos lang iyon. Gising ang iyong katawan, kumikilos, nagdadigest, nagtatrabaho. Pero sa gabi, ang katawan mo ay dapat bumabagal. Ang iyong mga organs ay dapat nagpapahinga. Ang iyong puso ay dapat pumapasok sa mas kalmadong ritmo. Ang iyong utak ay dapat pumapasok sa deep sleep cycles.
Pero kapag naglagay ka ng isang bagay na kasing aktibo ng bawang malapit sa oras ng pagtulog, hindi tuluyang nag-o-off ang iyong katawan. Nanatili itong bahagyang alerto, bahagyang stimulated, bahagyang gising. At para sa mas batang tao, maaaring hindi iyon malaking bagay. Pero para sa isang lampas 60, kahit maliliit na abala ay maaaring magdulot ng malaking epekto. Nagiging mas magaan ang tulog. Mas madali kang magising. Paikot-ikot ka sa kama nang hindi mo alam kung bakit. At kinabukasan, ramdam mo ito. Ang bigat. Ang pagkapagod. Ang pakiramdam na hindi ka talaga nakapagpahinga. At hindi mo maipaliwanag kung bakit. Ngayon heto ang isang tanong para sa'yo. Naranasan mo na bang magkaroon ng gabi na hindi ka komportable, hindi mapakali, o hirap kang makatulog ng malalim, lalo na pagkatapos kumain ng mabigat o matapang na pagkain? Kung pamilyar iyon sa'yo, mag-comment ka ng "Yulaya" sa ibaba. Dahil ang nararamdaman mo ay hindi basta-basta lang. Maaaring ito ay reaksyon ng iyong katawan, sinusubukang harapin ang isang bagay na hindi nito dapat ginagawa sa oras na iyon. At ang bawang, lalo na ang hilaw na bawang, ay isa sa pinakakaraniwang dahilan na hindi napapansin ng mga tao. Hindi dahil masama ito, kundi dahil ginagamit ito sa maling oras. At kapag nangyari yon, ang isang bagay na dapat sana'y nagpoprotekta sa iyong kalusugan, ay maaaring unti-unting makagambala rito gabi-gabi nang hindi mo man lang napapansin. Huminto muna tayo sandali at unawain talaga kung ano ang nangyayari sa loob ng iyong katawan, lalo na pagkatapos ng edad na 60. Dahil dito nagbabago ang lahat. Noong ikaw ay mas bata pa, kaya ng katawan mo ang halos kahit ano. Huling kain sa gabi, mabibigat na pagkain kahit kumain ka pa bago matulog. Maaari ka pa ring makatulog at magising na okay ang pakiramdam. Pero ngayon, iba na ang patakaran ng iyong katawan. At kung hindi mo nauunawaan ang mga patakarang iyon, maaari mong kalabanin ang sarili mong kalusugan nang hindi mo namamalayan. Kita mo, habang tayo ay tumatanda, may ilang mahahalagang sistema sa katawan na unti-unting bumabagal. Humihina ang iyong digestion. Hindi na kasing bilis ang iyong metabolismo. Nagiging mas magaan at mas sensitibo ang iyong tulog. At hindi ito kapintasan. Ito ay natural na pagbabago ng katawan sa paglipas ng panahon. Pero heto ang bahagi na hindi naiisip ng karamihan. Ang iyong puso at ang iyong blood pressure ay lubos na nakadepende sa kung ano ang nangyayari habang ikaw ay natutulog. Hindi sa araw, hindi habang ikaw ay aktibo, kundi sa tahimik na oras ng gabi. Paulit-ulit itong ipinaliwanag ng mga eksperto sa tulog at mga cardiologist. Kapag pumasok ka sa malalim na tulog, nagsisimula ang pinakamahalagang pag-aayos ng iyong katawan. Bumabagal ang tibok ng puso. Nagre-relax ang iyong mga blood vessel. Natural na bumababa ang iyong blood pressure. Ito ang tinatawag na nighttime dipping phase. At napakahalaga nito. Dahil ito ang oras na talagang nakakapahinga ang iyong puso. Isang tunay na pahinga. Matapos magtrabaho buong araw, magbomba ng dugo, umangkop sa galaw, stress, at aktibidad. Ang gabi ang oras kung kailan dapat magpahinga at mag-recover ang iyong puso. Pero heto ang problema. Para sa maraming nakatatanda, hindi lubusang nangyayari ang malalim at nakapagpapagaling na tulog na iyon. Sa halip, ang tulog ay nagiging magaan. Putol-putol. Hindi tuloy-tuloy. Nagigising ka para umihi. Palipat-lipat ka ng posisyon. Nagigising ka sa kalagitnaan ng gabi nang walang malinaw na dahilan. At sa bawat pagkakataong mangyari yon, nahihila ang iyong katawan palabas sa malalim na estado ng pag-aayos. Hindi lubusang nagre-relax ang iyong puso. Maaaring hindi bumaba ang iyong blood pressure sa paraang dapat. At nananatiling bahagyang aktibo ang iyong sistema kahit dapat ay kalmado na. Ngayon pag-isipan mo ito ng mabuti. Kung ang simpleng ingay o hindi komportableng pakiramdam ay kayang makaistorbo ng iyong tulog, ano sa tingin mo ang mangyayari kapag ang mismong katawan mo ang nai-stimulate sa loob? Kapag aktibo ang iyong tiyan? Kapag patuloy ang digestion? Kapag may mga pagkain na nagtitrigger ng reaksyon sa loob mo? Diyan pumapasok muli ang bawang.
Dahil kapag ininom o kinain ito masyadong malapit sa oras ng pagtulog, maaaring panatilihin ng bawang na abala ang iyong digestive system. Para bang sinasabi nito sa iyong katawan, manatiling aktibo, magpatuloy sa pagtatrabaho, iproseso pa, at sumusunod ang iyong katawan. Sa halip na pumasok sa malalim na tulog, nanatili ito sa mas magaan na estado. At sa paglipas ng panahon, gabi-gabi, maaari nitong maapektuhan kung gaano kahusay nagre-repair ang iyong katawan. Maaaring maapektuhan kung paano nagpapahinga ang iyong puso. Maaari pa nitong baguhin ang pattern ng iyong blood pressure nang hindi mo man lang direktang napapansin. Kaya may mga nakatatanda na nagsasabi, natutulog naman ako pero hindi ako nakakaramdam ng pahinga. Ang pangungusap na yon, sinasabi na ang lahat. Dahil ang tulog ay hindi lang basta pagpikit ng mata. Ito ay tungkol sa lalim ng pagpasok ng iyong katawan sa recovery. At anumang nakakaistorbo sa lalim na yon, gaano man ito kaliit, ay maaaring unti-unting magpahina sa iyong enerhiya, sa iyong puso, at sa iyong pangkalahatang kalusugan. Kung naranasan mong magising na parang kulang ang tulog mo na parang hindi ganap na nag-recharge ang iyong katawan, mag-comment ka ng Yulaya sa ibaba. Dahil totoo ang nararanasan mo. At mas mahalaga, may paraan itong mapabuti kapag naunawaan mo kung ano ang sanhi nito. Ngayon pag-usapan naman natin ang pagkakamali na ginagawa ng napakaraming nakatatanda nang hindi nila namamalayan. At ito ay mas malalim dahil nagmumula ito sa mabuting intensyon. Maraming nakatatanda ang nasabihan ng mga kaibigan, pamilya, o kahit mga health articles na mabuti sa katawan ang pag-inom o pagkain ng hilaw na bawang sa gabi. May ilan na naniniwalang nililinis nito ang dugo. May nagsasabing pinapaganda nito ang sirkulasyon habang natutulog. May iba naman na umaasa na mapoprotektahan nito ang kanilang puso magdamag. Kaya ano ang ginagawa nila? Dinudurog nila ang isang butil ng bawang nilulunok minsan may kasamang maligambam na tubig bago matulog. At pakiramdam nila ay may ginawa silang tama. Isang bagay na healthy. Isang bagay na proteksyon. Pero heto ang katotohanan at kailangan mong marinig ito ng malinaw. Hindi tinatanggap ng iyong katawan ang bawang sa paraang inaasahan mo kapag gabi. Sa halip na pakalmahin ang iyong sistema, nagpapadala ang hilaw na bawang ng malakas na signal sa loob ng iyong katawan. Gumising. Mag-activate. Magtrabaho. Dahil ang hilaw na bawang ay hindi banayad. Matindi ito. Pinapagana nito ang digestive enzymes. Pinapataas nito ang produksyon ng stomach acid. Pinapagalaw nito ang mga internal na proseso na karaniwang ginagamit ng katawan sa araw. At tandaan mo ang sinabi natin kanina. Sa gabi, dapat kabaligtaran ang nangyayari. Dapat bumabagal ang iyong katawan. Dapat nagpapahinga ang iyong tiyan. Dapat pumapasok sa recovery mode ang iyong mga organs. Dapat naghahanda ang buong sistema mo para sa malalim na tulog. Pero kapag kumain ka ng hilaw na bawang bago matulog, napuputol ang natural na transisyon na iyon. Hindi lubusang nagre-relax ang iyong katawan. Kahit nakapikit ang iyong mga mata, kahit iniisip mong tulog ka na. Sa loob, may mga bagay na gumagalaw pa rin. Aktibo pa rin. Na-stimulate pa rin. At ito ang nagdudulot ng isang karanasang nararanasan ng maraming nakatatanda pero bihirang maunawaan. Humihiga ka pero hindi ka ganap na komportable. Nakakatulog ka pero paulit-ulit kang nagigising. May kakaibang pakiramdam sa loob, hindi naman masakit pero hindi rin payapa. Iyan ang iyong katawan na sinusubukang magpahinga habang sinusubukan ding iproseso ang isang malakas na bagay. At sa paglipas ng panahon gabi-gabi, nabubuo ang ganitong pattern. Nagiging mas magaan ang tulog. Humihina ang recovery. Nagiging mas madalas ang pagkapagod. At maaaring hindi mo kailanman maiugnay ito sa maliit na butil ng bawang na kinain mo bago matulog. Ganyan katahimik ang pagkakamaling ito. Ganyan kadaling magtago sa likod ng ideya ng healthy habits. Kung ito ay isang bagay na ginagawa mo o isang bagay na narinig mong nirerekomenda ng iba, huminto ka sandali at pag-isipan ito ng mabuti. Dahil ang paggawa ng tamang bagay sa maling oras
ay maaaring tahimik na maging maling gawain. Kung nakapagmulat ito ng iyong isipan, mag-comment ka ng Yulaya sa ibaba. Ipaalam mo sa amin na sinusundan mo ng mabuti at may natututuhan kang maaaring tunay na makagawa ng pagbabago sa iyong nightly routine. At bago tayo magpatuloy, may printable checklist din para sa lahat ng napag-usapan natin ngayon sa description kung gusto mo ng madaling gabay na masusundan. Dahil minsan, ang pagkakaroon ng simpleng titingnan araw-araw ay nagpapadali sa pagbuo ng tamang habits at sa pagprotekta ng iyong kalusugan sa pamatagalan. Ngayon, mas laliman pa natin ang isang bagay na nararanasan ng maraming nakatatanda pero halos walang malinaw na nag-uusap tungkol dito. Acid reflux. Pero hindi ito yung uri na matinding mahapdi at pinapaupo ka sa gabi. Ang tinutukoy ko ay ang tahimik na uri, ang banayad na uri, yung nangyayari kahit walang matinding sakit pero unti-unting sumisira sa iyong tulog at nakakaapekto sa katawan mo sa paglipas ng panahon. Ito ang tinatawag ng maraming doktor na silent reflux. At heto ang problema. Maaaring hindi mo man lang alam na nangyayari ito. Wala kang nararamdamang matinding hapdi. Wala kang malinaw na discomfort. Pero mapapansin mo ang mga ganitong bagay. Bahagyang iritasyon sa lalamunan. Tuyong ubo sa gabi. Kakaibang lasa sa bibig paggising. O madalas na paggising sa gabi ng walang malinaw na dahilan. At iniisip mo, parte lang siguro ito ng pagtanda. Pero maaaring hindi. Ngayon, iugnay natin ito sa bawang. Ang bawang, lalo na kapag hilaw o marami ang kinain, ay maaaring magdulot ng pagbabago sa iyong digestive system. Maaari nitong paluwagin ang valve na pumipigil sa pag-akyat ng stomach acid. Pataasin ang produksyon ng acid sa tiyan. Padaliin ang pag-akyat ng acid kapag ikaw ay nakahiga. At kapag natulog ka agad matapos itong kainin. Hindi ka na tinutulungan ng gravity. Nakahiga ka na. Kaya kung anuman ang nangyayari sa tiyan mo, maaaring unti-unting umakyat papunta sa iyong esophagus at lalamunan. Kahit kaunting amount lang. Kahit hindi mo ito gaanong maramdaman. Sapat na yon para gambalain ang iyong katawan. At dito nagiging seryoso ang sitwasyon. Dahil kapag umabot ang acid sa mga lugar na hindi nito dapat puntahan, nagre-react ang iyong katawan. Maaaring maging hindi regular ang iyong paghinga. Maaaring mairita ang iyong lalamunan. Maaaring mag-trigger ang iyong utak ng maliliit na paggising para protektahan ka. At ang mga paggising na yon ay maaaring napakaiksi. Na hindi mo man lang maalala. Pero naaalala ng iyong katawan. Nagiging pira-piraso ang iyong tulog. Sa halip na isang tuloy-tuloy at malalim na pahinga. Nagiging putol-putol at mababaw ang tulog mo. Paulit-ulit buong gabi. At sa paglipas ng panahon, hindi lang ito nakakaapekto sa pakiramdam mo sa umaga. Natuklasan ng mga sleep researchers na ang sirang tulog dahil sa reflux ay maaaring magpababa ng kalidad ng oxygen habang natutulog. Magdagdag ng stress sa cardiovascular system. Makaapekto pa sa ritmo ng puso sa ilang tao. Ngayon pag-isipan mo yon. Isang bagay na kasing liit ng banayad at hindi napapansing reflux ay maaaring unti-unting makaapekto sa iyong paghinga, sa iyong tulog at sa iyong puso. At ang bawang kapag kinain sa maling oras ay maaaring isa sa mga nagtitrigger nito. Hindi dahil masama ito, kundi dahil nagiging masyado itong aktibo para sa iyong katawan sa gabi. Kaya may mga nakatatanda na nagsasabi, nagising akong pagod kahit matagal akong natulog. Parang may mali pero hindi ko alam kung ano. Maaaring isa ito sa mga nakatagong dahilan. Kung naranasan mong magising sa gabi ng walang malinaw na dahilan, may discomfort sa lalamunan o hindi mapakaling tulog, mag-comment ka ng Yulaya sa ibaba. Dahil ang nararamdaman mo ay hindi basta-basta lang. Maaaring ito ay reaksyon ng iyong katawan sa isang banayad paulit-ulit at bagay na maaari mong baguhin simula ngayong gabi. At kapag naintindihan mo ito, unti-unti mong nababawi ang kontrol sa iyong tulog at sa iyong kalusugan, isang simpleng habit sa bawat pagkakataon. Ngayon pag-usapan naman natin ang isang bagay na hindi lubusang nauunawaan ng marami pero maaaring nakakaapekto sa iyong kalusugan gabi-gabi. Ang iyong blood pressure ay hindi pare-pareho buong araw.
Tumataas ito kapag kumikilos ka. Nag-adjust kapag ikaw ay stressed. Tumutugon sa lahat ng ginagawa ng iyong katawan. Pero sa gabi may napakahalagang dapat mangyari. Ang iyong katawan ay dinisenyo para pumasok sa tinatawag ng mga cardiologist na dipping phase. Ito ang oras na natural na bumababa ang iyong blood pressure habang natutulog ka. Hindi lang kaunti kundi sapat para mabigyan ng pahinga ang iyong puso. Bumabagal ang tibok ng puso. Nagre-relax ang iyong mga blood vessel. Ang buong sistema mo ay pumapasok sa recovery mode. Hindi ito optional. Ito ay mahalaga. Dahil kung hindi mangyari ang pagbaba ng blood pressure na ito gabi-gabi, patuloy na magtatrabaho ang iyong puso ng mas mabigat kaysa sa dapat kahit ikaw ay nagpapahinga. At sa paglipas ng panahon, maaari nitong tahimik na pataasin ang panganib ng pagkapagod ng puso, komplikasyon ng hypertension, at iba pang cardiovascular issues na karaniwan ng kinakaharap ng mga nakatatanda. Ngayon dito nagsisimulang mag-connect ang lahat. Para mangyari ng maayos ang dipping phase na ito, kailangan mo ng malalim at tuloy-tuloy na tulog. Hindi lang paghiga sa kama. Hindi lang pagpikit ng mata. Kundi tunay na malalim na tulog kung saan lubusang nagpapahinga ang iyong katawan. At tulad ng napag-usapan natin, anumang bagay na nakakaistorbo sa iyong tulog, kahit maliit, ay maaaring makaapekto sa prosesong ito. Ngayon balikan mo ang nangyayari kapag kumain ka ng bawang sa gabi. Nanatiling aktibo ang iyong digestion. Bahagyang stimulated ang iyong katawan. Maaaring makaranas ka ng mild reflux o discomfort. Lahat ng ito ay maaaring pumigil sa pagpasok mo sa malalim na yugto ng tulog. At kapag nangyari yon, maaaring hindi bumaba ang iyong blood pressure sa paraang dapat. Sa halip, nananatili itong mataas o pabago-bago buong gabi. At heto ang delikadong bahagi. Hindi mo ito mararamdaman. Walang alarma. Walang babala na gigising sa iyo at magsasabing, hindi bumaba ang blood pressure mo ngayong gabi. Tahimik itong nangyayari. Gabi-gabi. At sa paglipas ng panahon, maaaring magdulot ito ng dagdag na stress sa iyong puso. Kaya may mga doktor na tumatawag dito bilang hidden risk. Dahil mukhang normal ang lahat sa araw. Pero sa gabi, hindi nakakakuha ng sapat na pahinga ang iyong katawan. At ang simpleng evening habits mo ay maaaring may mas malaking epekto kaysa sa inaakala mo. Ngayon malinaw kong sasabihin ito. Hindi sinisira ng bawang ang iyong puso. Pero kung naapektuhan nito ang iyong tulog, hindi direkta pero maaari nitong maapektuhan kung paano nagpapahinga at nagre-recover ang iyong puso sa gabi. Iyan ang koneksyon na hindi napapansin ng karamihan. Nakatuon sila sa kung ano ang nakakatulong sa araw. Pero nakakalimutan nilang ang katawan ay nagpapagaling sa gabi. Kung naniniwala kang karapat-dapat ang iyong puso ng tunay na pahinga habang ikaw ay natutulog, mag-comment ka ng Nulaya. Dahil ang pag-unawa nito ay maaaring magbago sa paraan ng paglapit mo sa iyong gabi mula ngayon. Hindi lang ito tungkol sa pagkain ng healthy. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa iyong katawan ng tamang kondisyon para makapag-recover. At minsan nangangahulugan iyon ng pag-alam kung kailan titigil, kailan babagal, at kailan hahayaan ang iyong katawan na tunay na magpahinga. Ngayon dito na nagiging malinaw ang lahat at mas mahalaga dito ka na maaaring magsimulang gumawa ng tamang pagbabago. Dahil matapos ang lahat ng napag-usapan natin, maaaring iniisip mo, so dapat ko na bang itigil ang pag-inom ng bawang? At ang sagot ay hindi. Hindi kaaway ang bawang. Sa katunayan, kapag ginamit ng tama, maaari pa rin itong maging isa sa pinakamabisang natural na suporta para sa iyong puso, sirkulasyon, at pangkalahatang kalusugan. Pero ito ang hindi napapansin ng maraming nakatatanda. Hindi lang ito tungkol sa kung ano ang iniinom o kinakain mo. Tungkol din ito sa kung kailan at paano mo ito ginagamit. Ang isang detalyeng iyon ay kayang baguhin ang lahat. Kita mo, sa araw, aktibo ang iyong katawan. Mas malakas ang digestion mo. Gumagana ang iyong metabolismo. Handa ang iyong sistema na iproseso ang iyong kinakain. Ito ang pinakamainam na oras para uminom o kumain ng bawang. Dahil kaya itong hawakan ng iyong katawan. Kayang tunawin ng maayos.
Masipsip ang benepisyo. At magpatuloy ng hindi naaabala ang natural mong ritmo. Pero sa gabi, naghahanda ang iyong katawan para sa ibang bagay. Naghahanda itong magpahinga, mag-repair at pabagalin ang lahat. Kaya kapag naglagay ka ng isang malakas na bagay tulad ng hilaw na bawang sa panahong iyon, nagkakaroon ng conflict sa loob ng iyong katawan. Ang isang bahagi ay gustong magpahinga. Ang isa naman ay pinipilit manatiling aktibo. At doon nagsisimula ang problema. Kaya ano ang dapat mong gawin? Gawin natin itong simple, practical at madaling sundan. Kung gusto mong ipagpatuloy ang paggamit ng bawang ng ligtas, inumin o kainin ito ng mas maaga sa araw. Umaga o tanghali ang pinakamainam. Binibigyan nito ang iyong katawan ng sapat na oras para iproseso ito nang hindi naapektuhan ang iyong tulog sa gabi. Kung maglalagay ka ng bawang sa hapunan, siguraduhin ito ay luto, hindi hilaw. Mas banayad ang lutong bawang. May benepisyo pa rin ito. Pero hindi nito binibigla ang iyong sistema. Mas madali sa tiyan. Mas mababa ang tsansa ng reflux. At mas kaunting posibilidad na maistorbo ang iyong tulog. At pinakaimportante, iwasan ang pagkain ng hilaw na bawang sa loob ng hindi bababa sa 3 hanggang 4 na oras bago matulog. Ang simpleng pagbabagong ito lamang ay maaaring magdulot ng malinaw na pagbabago sa pakiramdam ng iyong katawan sa gabi. Ngayon isipin mo kung gaano ito kasimple. Hindi mo inaalis ang isang healthy na bagay sa buhay mo. Inilalagay mo lang ito sa tamang oras. Iyon lang. Pero ang maliit na pagbabagong iyon ay maaaring magbigay ng mas maayos na tulog, mas kaunting discomfort sa gabi, mas stable na blood pressure, at isang pusong nakakakuha ng pahinang nararapat dito. Ito ang madalas na hindi napapansin ng marami. Nakatuon sila sa pagdaragdag ng healthy na bagay. Nakakalimutan nila ang kahalagahan ng timing. At minsan, ang timing ang pinakamahalaga. Kung ito ay isang bagay na maaari mong simulan kahit ngayong araw, mag-comment ka ng Newlaya. Gawin mo itong maliit na pangako sa sarili mo sa iyong kalusugan at sa iyong mga gabi. At kung umabot ka hanggang dito, ibig sabihin ay seryoso ka sa pagpapabuti ng iyong tulog at pagprotekta sa iyong puso. Kaya heto ang para sa iyo. Kung gusto mo ng kumpletong step-by-step na gabay na ginawa para sa mga nakatatandang nahihirapan sa tulog at nighttime blood pressure, tingnan ang aming ebook. Ang link ay nasa description o sa aming bio. Dahil minsan, ang pagkakaroon ng malinaw at simpleng plano na masusundan araw-araw ang siyang nagiging pagkakaiba sa pagitan ng paghuhula at ng tunay na pagbuti ng iyong kalusugan na mararamdaman mo. Ngayon pag-usapan naman natin ang isang bagay na minamaliit ng marami pero maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa iyong tulog, paghinga, at kung paano gumagana ang iyong puso sa gabi. Ang iyong sleeping position. Karamihan sa mga nakatatanda ay hindi ito iniisip. Humihiga ka sa nakasanayan mo. Hinahanap mo kung ano ang komportable. At iniisip mong sapat na yon. Pero heto ang katotohanan. Ang posisyon ng iyong katawan sa gabi ay maaaring sumuporta sa iyong kalusugan o tahimik na sumalungat dito. At kapag pinagsama mo ang maling posisyon at maling evening habits, mas lumalakas ang epekto. Balikan natin ang napag-usapan natin kanina. Kung kumain ka ng bawang malapit sa oras ng pagtulog, kung aktibo pa ang iyong tiyan, kung may kahit maliit na posibilidad ng pag-akyat ng asid, mas nagiging mahalaga ang iyong sleeping position. Dahil kapag nakahiga ka na, hindi ka na tinutulungan ng gravity na panatilihin ang lahat sa tamang lugar. Nagbabago ang posisyon ng lahat sa loob ng iyong katawan. Ngayon isipin mo ito. Humiga ka ng diretsyo sa likod mo matapos kumain ng isang bagay na stimulating. Aktibo pa ang iyong tiyan. Gumagana pa ang digestion. At wala nang pumipigil sa pag-akyat ng asid. Kahit banayad lang. Kahit wala kang nararamdamang hapdi. Maaari pa rin nitong mairita ang iyong lalamunan. Maapektuhan ang iyong paghinga. At magdulot ng maliliit na paggising sa gabi. Kaya naman may isang partikular na rekomendasyon ang mga sleep doctors para sa may reflux o sirang tulog. Matulog sa kaliwang tagiliran.
Hindi basta-basta, hindi lang para sa comfort, kundi dahil ito ay naayon sa estruktura ng iyong katawan. Kapag natutulog ka sa kaliwang tagiliran, mas napapanatili ang acid sa ibaba ng tiyan. Mas maayos ang daloy ng digestion. Mas kaunti ang pressure na nagtutulak pataas sa esophagus. At ibig sabihin nito, mas kaunting iritasyon, mas kaunting pagkaabala, mas mataas ang tsansa ng malalim na tulog. Ngayon ikumpara mo ito sa paghiga ng diretsyo sa likod. O mas masahol bahagyang nakataas pero nakaharap pa rin pataas. Sa ganitong posisyon, mas madaling umakyat ang laman ng tiyan. At kung bahagyang stimulated na ang iyong katawan dahil sa bagay tulad ng late na pagkain ng bawang, mas tumataas ang posibilidad ng sirang tulog. Ngayon dagdagan pa natin. Ang sleeping position mo ay hindi lang nakakaapekto sa digestion. Nakakaapekto rin ito sa iyong paghinga at sa iyong puso. Sa ilang posisyon, maaaring bahagyang maipit ang iyong airway. Maaaring hindi ganoon kaepektibo ang iyong paghinga. Maaaring mas mapagod ang iyong puso depende sa pressure at postura. Maliit na bagay ito. Pero tandaan mo ang sinabi natin kanina. Sa edad mo, mahalaga ang maliliit na bagay. Naiipon ang mga ito. Gabi-gabi. Kaya kung pagsasamahin mo ang late na pagkain ng bawang, aktibong digestion, at maling sleeping position, lumilikha ka ng sitwasyon kung saan nahihirapan ang iyong katawan na lubusang mag-relax. Nagiging mas magaan ang tulog. Maaaring maapektuhan ang paghinga. Hindi nakakakuha ng kumpletong pahinga ang iyong puso. At muli, maaaring hindi mo alam kung bakit. Ganyan ito kasoble. Pero ang magandang balita, ito ay maaari mong ayusin simula ngayong gabi. Isang simpleng pagbabago. Mula sa paghiga ng nakatihaya papunta sa kaliwang tagiliran, ay maaaring magpababa ng reflux, sumuporta sa digestion, at tumulong sa iyong katawan na makapasok sa mas malalim at mas stable na tulog. Kung ito ay isang bagay na hindi mo pa napapansin noon, mag-comment ka ng Yulaya. Dahil ang awareness ang unang hakbang. At minsan, ang pinakamaliit na pagbabago, ang nagdadala ng pinakamalaking ginhawa. Ngayon, narito na tayo sa isa sa pinakamahalagang tip na lubos na hindi napapansin ng maraming nakatatanda at gayunpaman, kaya nitong tahimik na protektahan ang iyong puso, patatagin ang iyong blood pressure, at lubos na mapabuti ang iyong tulog. Narito ang katotohanan. Kahit perpekto ang pagkain mo sa araw, kahit iniinom mo ang bawang sa tamang oras, kahit natutulog ka sa kaliwang tagiliran, may isang habit na kayang baliwalain ang lahat ng iyon kung hindi ka mag-ingat. At ang habit na iyon ay kung ano ang ginagawa mo sa mga oras bago matulog. Kita mo, kailangan ng iyong katawan ng katahimikan. Kailangan nito ng pahinga. Kailangan nito ng senyales na oras na para mag-relax. Pero maraming nakatatanda ang hindi namamalayang sinisira ang prosesong ito. Isang tasa ng kape sa hapon, isang mabigat o maanghang na merienda bago matulog o, kahit hilaw na bawang na kinain malapit sa oras ng pagtulog ay maaaring magpadala ng maling mensahe. Para bang sinasabi nito sa iyong katawan? Manatiling gising. Magpatuloy sa trabaho. Maging alerto. At ano ang resulta? Mas nagtatrabaho ang iyong puso kaysa sa dapat. Hindi bumababa ang iyong blood pressure sa paraang kailangan. Nagiging putol-putol, mababaw, at hindi ganap na nakakapagpahinga ang iyong tulog. Ngayon, isipin mong baliktarin ito. Sa halip na stimulate ang iyong katawan sa mga huling oras, bago matulog gumagawa ka ng isang kalmado, tahimik, at mababang aktibidad na panahon. Walang mabibigat na pagkain. Walang maanghang na ulam. Walang stimulating compounds tulad ng hilaw na bawang. Kundi puro kalmado, banayad, madaling digestion, tahimik na paligid at isipan at katawan na naghahanda sa pagtulog. Paulit-ulit itong binibigyang diin ng mga sleep researchers at cardiologists. Ang huling ilang oras bago matulog ang nagtatakda ng kalidad ng iyong pahinga. Kapag kalmado ang iyong katawan, nakaka-relax ang iyong puso. Natural na bumababa ang iyong blood pressure. Maayos ang daloy ng iyong paghinga. At pumapasok ka sa malalim na yugto ng tulog kung saan nangyayari ang tunay na pag-repair at recovery.
Ang isang habit na ito lamang, ang tahimik na gabi, banayad na digestion, at pagbibigay ng oras sa iyong katawan na maghanda sa pahinga, ay maaaring gumawa ng mas malaking pagbabago kaysa sa halos lahat ng napag-usapan natin. Simple ito, pero maraming tao ang hindi pinapansin. At iyon ang dahilan kung bakit maraming nakatatanda ang hindi mapakali sa gabi, kahit ginagawa na nila ang lahat ng tama sa araw. Kung magsisimula ka nito ngayong gabi, mag-comment ka ng Yulaya. Dahil ito ay praktikal. Ito ay isang bagay na maaari mong gawin agad at maramdaman ang pagbabago bukas ng umaga. Ang maliliit pero tuloy-tuloy na pagbabago ang may pinakamalaking epekto sa paglipas ng panahon. At tandaan ito ay isang bahagi lamang ng kabuuan. Kapag pinagsama mo ang tamang oras ng pag-inom ng bawang, tamang sleeping position, at kalmadong evening routine, binubuo mo ang perpektong kondisyon para sa restorative sleep. Simple pero napakalakas. At kung gusto mo pa ng mas malinaw na gabay ang kumpletong step-by-step na plano na ginawa para sa mga nakatatandang may problema sa tulog at nighttime blood pressure, ay makikita sa aming ebook. Ang link ay nasa description o sa aming bio. Hindi lang ito teorya, ito ay praktikal at subok na sistema na makakatulong sa iyo na mabawi ang iyong gabi, maprotektahan ang iyong puso, at magising na tunay na nakapagpahinga. Ngayon, pagsamahin natin ang lahat at gusto kong maramdaman mo ito dahil dito ito nagiging personal. Ang tulog ay hindi na basta pahinga lamang. Hindi na, lalo na pagkatapos ng 6 na po. Ang tulog ay pag-repair. Ang tulog ay recovery. Ang tulog ay proteksyon. At gabi-gabi, ang iyong katawan ay umaasa sa mga desisyon na ginagawa mo bago matulog. Umaasa ito kung kalmado ang iyong digestion, kung makakabagal ang iyong puso, kung bababa ng natural ang iyong blood pressure, kung makakapasok ang iyong katawan sa malalim at nakapagpapagaling na tulog o kung mananatili itong bahagyang aktibo, bahagyang alerto at nahihirapang magpahinga. Pag-isipan mo iyon sandali. Bawat gabing hindi lubusang nakaka-recover ang iyong katawan, mas napapagod ang iyong puso, kaysa sa dapat hindi bumababa ang iyong blood pressure, gaya ng kailangan, at ang iyong enerhiya, focus, at sigla ay unti-unting nababawasan. At iyan ang realidad ng maraming nakatatanda, iniisip na parte lang ito ng pagtanda. Pero hindi dapat. Lahat ng napag-usapan natin, mula sa tamang oras ng pag-inom ng bawang, hanggang sa tamang posisyon sa pagtulog, hanggang sa paggawa ng kalmadong evening routine, ay mga bagay na maaari mong simulan ngayong gabi. Maliit na pagbabago pero makapangyarihan. Dahil ang mga pagbabagong ito ang nagbibigay sa iyong katawan ng kakayahang gawin ang natural nitong gawain sa gabi. Natural na pababain ang blood pressure. Bigyan ng pahinga ang iyong puso. Tulungan ang iyong digestion na kumalma. Gawing malalim, restorative, at tunay na nakapagpapagaling ang iyong tulog. At iyan ang tunay na kalusugan pagkatapos ng 6 na po. Ngayong gabi may pagpipilian ka. Maaari mong ipagpatuloy ang parehong routine, ang parehong habits, at umasa na mag-adjust ang iyong katawan. O maaari mong kontrolin ito. Maaari mong ibigay sa iyong katawan ang pahingang nararapat, protektahan ang iyong puso, patatagin ang iyong blood pressure, at maranasan ang tulog na tunay na nakakapag-recharge sa iyo. Kung gusto mo ng kumpletong gabay para sa mga nakatatandang may problema sa tulog, maaari mong makita ang aming ebook sa link sa description o sa aming bio. At bago ka umalis, pumili ka ng isang maliit na pagbabago na sisimulan mo ngayong gabi. Maaaring ilipat ang pag-inom ng bawang sa mas maagang oras. Maaaring matulog sa kaliwang tagiliran. Maaaring gumawa ng tahimik at kalmadong oras bago matulog. Ano man iyon, gawin mo ang unang hakbang. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya. I like ang video na ito. Mag-comment kung saan ka nanonood, gusto naming makita ang lumalaking komunidad. Mahalaga ang iyong gabi. Mahalaga ang iyong puso. Mahalaga ang iyong buhay. At sa tamang habits, maaari mong mabawi ang iyong tulog at mabawi ang iyong kalusugan. Ngayong gabi ang simula.